Eden, Hazel, alam niyo ba yung dahilan kung bakit ko kayo pinatawag ngayon dito sa office? Naku sir, para namang may bago. Alam ko na. Meron na namang nawawala, di ba? Malaki! Malaki yung nawawala akong project ngayon. Ano tong report na binigay mo sa akin, Eden? Bakit ganito yung mga lumalabas na mga pera ngayon? Tapos walang bumabalik? Wait lang sir. Pwede kong i-explain. Si Miss Hazel lang naman ang nagbibigay sa akin ng reports at pinapasa ko sa'yo. So ibig sabihin, siya yung mga nakakaalam ng mga pera na lumalabas at pumapasok sa company, di ba? Ano to, Hazel? Teka lang, sir. Tingnan niyo po, ang linaw-linaw po ng mga binibigay ko kay Eden. Pero, sir, Anong malinaw dito? Ang sinasabi ko sa inyo, kada lalabas yung pera, laging may bumabalik. Bakit walang bumabalik ngayon dito? Sir, kumpleto po talaga yung mga binibigay ko kay Eden. Hindi po talaga nagkulang yun. Sir, baka siya po yung nagkakamali, hindi ako. Anong siya yung nagkakamali? Ikaw yung manager niya, di ba? Dapat alam mo yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo sir, na huwag niyong pagkakatiwalaan tong babaeng to. Kasi habang tumatagal siya dito sa company, kung ano-ano na yung ninanakaw. Last week, ganito rin yung report na natanggap ko. Gusto niyo ba malugi yung kumpanya? Sir naman, alamin niyo po muna ng mabuti bago niyo po isisi lahat sa akin. Bakit hindi ka sisisihin? Tignan mo nga. Karamihan sa clients natin, nagba-back out. Kasi hindi naman sila maglalabas ng pera kung hindi din tayo maglalabas, di ba? Eden naman, ikaw lang naman kautuan ko dito, di ba? Naku, Hazel. Malamang isa sa atin ang nagkamali. Huwag mo akong pinagbibintangan. Ikaw ang unang may hawak ng reports. Teka! Paulit-ulit na lang yan. Paulit-ulit yung pagtatalo niyo sa harapan ko. Ikaw, Hazel, sinabihan na kita last week, di ba? Ayusin mo tong report. Tapos eto na naman yung babalik sa akin. Sir naman, inaayos ko naman eh. Hindi mo inayos. Ito nga yung bumalik, di ba? Alam mo, mabuti ba etong si Eden? Mas medyo mataba yung utak kesa sa'yo eh. Sir, Magpalit kayo ng posisyon. Ibig kong sabihin, ako yung magiging project manager, tapos siya na lang yung magiging assistant? Well, sir, I deserve it. Di ba, Hazel? Kasi tatanga-tanga ka sa trabaho. Kung inaayos mo sana, di sana magkakaganito. Final na yung decision ko. Ngayon, magpalit na kayo ng posisyon. Okay, noted, sir. So, Gawan nyo to ng paraan. Hazel, ibigay mo na lahat ng report sa akin para ma-check ko ulit. Sir, meeting adjourned? Alis na. Sa haba-haba ng panahon na pinundar mo para makuha yung posisyon as project manager, sa akin lang napunta. Eden, alam mo naman, di ba? Nakita mo din na kumpleto yung files at document na binigay ko sa'yo. Hazel, wala akong magagawa. Kung yun yung nasa report na napigay ko kay sir. So ano, pagbibintangan mo ako? Excuse me, hindi ako ganun. Ikaw ang dumi talaga ng utak mo. Kaya yan yung napala mo ngayon. Hindi ako papayag na maagaw mo ng ganun-ganun lang yung position ko. O sige, maghanap ka ng paraan. Tingnan natin kung may makuha ka. Ang kitid ng utak mo. Ano, ipaglalaban mo pa yan? E di kung ganun, mag-apply ka na lang sa iba. Mag-resign ka dito, mag-apply ka sa iba para makuha mo ulit yung posisyon na gusto mo. Ganun lang kadali. Gagawa ako ng paraan para mailabas yung baho mo. Wow, ang galing. Sa tingin mo, kaya mo ko? Eh, ikaw nga, parang nagpasang-awa ka lang dito para makapasok sa company to. Sa katunayan, wala ka naman talagang pinag-aralan at wala kang alam, di ba? Hindi ako makakatapak sa posisyon ko kung wala akong pinag-aralan, tandaan mo yan. Okay, paglaban mo yan. Well, good luck sa paghahanap ng proof kung meron man.
tapusin mo na yung pinapagawa ko sa'yo. Tandaan mo, assistant na lang kita ngayon. Dahil kung hindi, baka isumbong kita, sir, at tuluyan ka nang mawala sa company to. Chop, chop! Ano to? Hindi to yun eh. Iba to. Hello? Yes po. Ano? Teka, bakit ganun? Hindi ito yung mga files na binigay ko. Kagagawan to ni Eden? Okay, sige. Thank you. Ayusin ko to. Okay, sige. Ate ko na nga ba? Sir, bakit na naman ba? Busy ako sa table ko. May ginagawa akong mga reports. Akala ko magiging okay na lahat kapag pinagpalit ko na kayo ng posisyon. Wait lang, sir. Anong ibig mong sabihin? Ginagawa ko naman yung trabaho, diba? At saka hindi ko bibiguin yung tiwala na binigay mo sa akin at sa posisyon na binigay mo. Akala ko nga eh. Bakit naging doble yung nawawalang pera ngayon dito sa kumpanya? Sir naman, sino pa ba? Eto! Pepet, you don't have any proof. Sir, ito. Nandito lang naman yung mga dahilan kung bakit patuloy na bumabagsak ang kumpanya niyo. Yan. Ano to? Tingnan niyo po. Tsaka nga pala sir, nakausap ko rin yung mga taong tinawagan ni Eden at binayaran para hindi magsalita. Teka, sir. Hoy, huwag ka masyadong gumagawa ng kwento. Isa pa, sir. Buong buhay ko, nilaan ko dito sa company mo. Ako nga yung nagligtas ng company mo, diba? Nung palugi na. Eh ano to? Sir, peke yan. Mabilis lang gumawa ng ganyan, no? Peke? Gusto mo tingnan mo din? Hindi ako naniniwalang peke ito. May mga pirma. Eden, ano to? Sir, kasi naman, magpapaliwanag po ako. Pero sir, please naman, pakinggan niyo yung side ko. Nagawa ko lang naman kasi nangailangan po ako ng pera. Napakakapal ng mukha mo. Binigyan kita ng bagong posisyon para gawin yung trabaho mo. Ikaw pala yung traitor dito? Sir naman, sige na, papakiusapan ko na lang po yung ibang clients na sinabotahe ko. Hindi. Tatanggalin na kita sa posisyon mo. Sir, wag naman. Sisiguraduhin ko walang tatanggap sa'yo. Sir, kailangan na kailangan ng trabaho. Umalis ka na at kakasuhan pa kita. Sir naman, parang awa nyo na. Maawa kayo sa akin. Okay lang, tanggalin nyo. Huwag nyo lang ako kasuhan. Umalis ka na! Sensya ka na rin. Hiyang-hiya tuloy ako sa'yo. Sorry kung binaba pa kita sa posisyon mo para ipalit yung walang hiyang Eden na yan. Ako sir, hayaan niyo po. Nagawa ko naman na po ng paraan. Nako Hazel, para mo akong binunutan ng tinik sa dibdib. Salamat. Dahil dyan, ibabalik kita ulit sa pagiging manager mo.
bibigyan kita ng bagong tauhan na ipapalit ko kay Eden. Ikaw nang bahala at mag-train. Ako pong bahala. O siya, sige. Hahanap ako ng bagong kapalit ni Eden. I-increase din kita ng sahod mo dahil sa ginawa mong to. Thank you po, sir. Thank you. Mauna na po ako. Sige. Ayan. Hirap ng buhay na to. Miss? Eden? Nagawa mo dito, Hazel? Sinusundan mo ba ako para kutsain? Hindi. Pupunta kasi ako sa bahay ng friend ko. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Di ba obvious? To, nangangalakal na lang. Natatandaan mo, sinabi ni boss, di ba? Na hindi na ako makakapasok sa anong company na pag-a-applyan ko. Kaya ito ngayon, wala na akong ibang choice. Alam mo kasi, Eden, kung hindi mo ginawa yun, hindi ka naman magkakaganyan. Tsaka alam mo, mas okay na yung nagpapakatotoo ka palagi kaysa nabubuhay ka sa mundo ng kasinungalingan. Sana maging aral na din sa iyo yung ginawa mo na hindi sa lahat ng oras pwede kang magsinungaling. Pinagsisihan ko naman yung lahat eh. Kaya nga hirap na hirap ako ngayon. Paano ako babangon ulit? Alam mo, kakausapin ko si Sir para naman kahit papaano may trabaho kang mapasukan. Ako, Hazel, sigurado ka ba dyan? Matapos sa mga ginawa ko sa'yo, mapapatawad mo pa ako tapos tutulungan mo pa ako ngayon? Naku, wala lang naman sa akin yun. Alam ko namang kahit papaano, mabuti pa rin kalooban dyan sa'yo. Kaya, huwag ka mag-alala. Maraming salamat ha. Siya, sige. Magkita na lang siguro tayo bukas doon sa labas ng building ng opisina. Ako bahala sa'yo. Siya, mauna na ako ha. Sige, ingat ka. Ingat ka din.